nakikita ko na market structure, no? High, low, creates another higher high, then higher low, then ito na yung parang current high niya. Okay. Kasi may nakikita akong ano dito, ma'am, break of structure. Tapos, so ito na yung magiging parang daily high ko. So, daily high. Tapos, yung tinitingnan ko na low, ma'am, is itong last leg na ano, parang last low niya. Okay. So, ito yung daily low ko. Ito. Ito na yung parang daily trading range ko. Okay. Tapos, ito yung tinitingnan ko na ano, ma'am, na order block dito sa daily. Itong, actually, ano ito yung kino-consider. Actually, wala pa kasing break itong mga... Walang clear break pa sa daily. Oo, itong yung mga maliit na ano, siguro internal, ano lang to, siguro, internal or minor structure na ano. Oo, minor break. So, siguro lilipat ako sa ano, para mas ma-refine ko yung range o voltage. So, nakikita kong market structure dito sa ano, which is yung price retracement. Okay. So, from daily na ano, na bullish trend, yung sa 4H naman is parang nag-create siya ng retracement, kaya nagkaroon ng lower low, lower highs. So ito yung tinitingnan ko na last high. Last high ng 4H kasi may break of structure ako dito eh. Oo. May change of break of structure. Oo. Tapos yung low ka naman is yung current low ko is ito, kino-consider ko ito na ano, na low sa 4H. Lower low. Okay. Oo. So, yan ito lang. Okay, so tama naman to. Pero, kunwari, nakita mo na yan, sir. Nakuha mo na yung daily trading range mo, nakuha mo yung structure ng 4H, mas malinis. So, ano next mo na gagawin dyan? So, yung gagawin ko po is, siguro ipa-plot ko yung order block na nakita ko sa 4H kung meron akong... Actually, ang tinitingnan ko na order block dito is at ito mo from break of structure. Actually, ito eh. Pero parang mitigated na kasi ito eh. Okay, oo. Parang eto, tapos na to. Order siguro, block na to. Dyan, sir, ang kukunin ko is eto. Etong week 3. Kung ito. Okay. Kung hahanap ako ng cell dito sa taas. Pero, week 3 ba yung tawag dyan, ma'am? Oo, yung week 3. Bakit siya naging week 3? Kasi, di ba, etong week na to, sa lower time frame, meron niyang order block, pwedeng may OB dyan, or liquidity din kasi to. Kaya pwede niyang balikan etong week, i-fill niya, mag-grab siya ng mga, or i-mitigate niya yung mga OB pwede sa 1 minute, 5 minute, or mga seconds time frame before siya mag-continue pababa. Pero, yung nakita ko dito, pwede kasing ito yung gagawin niya na higher low since bullish ka sa daily. Oo, tama. Sa daily. So, kung maghanap ka ng sell dito, medyo, kung mag-place ka lang ng sell limit agad-agad dyan, medyo delikado. Bakit? Kasi, medyo risky po, di ba? Oo. Kasi pwede din niyang basagin ito. Itutuloy na niya yung bullish trend niya ng daily. Bullish trend, Oo. Tapos, yun. Ganun ko siya nakikita. Kasi parang yung last low niya, ma'am, na higher low, parang ito na yung last ano niya siguro sa retracement niya na pwedeng mag-continue yung bullish trend niya sa daily. Pwede. Pwede 'yon. Tapos ang gagawin ko naman dito, sige sir, i-move mo banda dito sa yung candles or yung chart. Papunta dito sa yan. Pero dito, may room pa to para bumaba. Okay?
Pero kung Tama po, ako, tama po. hindi na ako siguro magsisell dito kasi kung gagamitan mo to ng Fibonacci, etong daily mo na low at saka daily high mo, nag-touch na to at least 50% ng fib. Sige, i-ano ko lang, i-plot ko lang ma'am ha. Sige po. Yung ano niya, yung fibs para makita ko yung Yun, nag-touch na siya. baliktad yun. Tama ba yun? Tama yun, sir. One sa higher. Hindi, baligtad. Baliktad kasi ano eh. 100 dapat ito, tapos dito yung... Ayan. So, ano na, parang... So, nag-touch na siya, nag-retrace na, meron na siyang retracement. Pero, dito, since bullish tayo, alin dyan ang kukulin mo ng mga bullish OB, bullish POI? Dito sa 4H po, nakikita po kasi dito na Bullish. Bullish order block. Is ito po. Okay, sige, i-plot mo lang. Kasi may nakikita akong yung ano niya, BUS niya, na pwedeng balikan yung price dito. Okay. Kasi sige po. Sige sir, sige po. Tapos. Kasi may nakikita akong parang liquidity dito ma'am, di ba? Na pwedeng balikan ng price na ito. So, posibleng balikan niya itong yung mga liquidity hanggang dito sa ano niya, sa order block mo, sa 4H. Tama. So, pero ako sir, kung mag-stick ako dito sa 4H time frame, kasi 'di ba nasa 4H tayo. Siguro kung dito yung OB na kukunin ko diyan. Sige po. Kaso kasi sa sa 4H hindi siya ganoon ka-clear. Tignan mo to. Sige po. Ang na-break na dito siguro parang minor structure lang. Meron kang change of character dito. Minor. Oo. Tama. Siguro ang gagawin ko dito para ma-justify ko to. Hahanapan ko siya sa H1 ng mas malinis or pwede sa H3 hahanapan ko muna siya kasi etong impulse na dito or etong break na dito, meron na halong color. Ano ba to? Bearish candle. Hindi siya pare-parehong kulay yung naka-break. Parang walang walang momentum. Walang momentum. Tama. Tapos, dito siguro, hahanapan ko din to ng, yan. Pwede yan na POI. Bakit? Kasi, POI. ang laki din ng imbalance mo. May imbalance ka rin na oo, tama. Diyan, oo. Yan. So, etong dalawa yung pwedeng, POI. Tama. So, ngayon, kasi ito na po yung last, sige po. Eto, maganda tong last hanapan. Oo, kasi yan ang pinaka-swing low mo. Tama. Yung pinaka-last leg ng swing low. Maganda magiging RR mo dyan pagka meron ka nakita opportunity to enter. Ayun. Sige sir, ang gawin mo dito, hanapan mo to ng refinement, yung bullish OB natin. Sige po. Punta ako sa 1H. So yung kukunin ko na OB dito ma'am is ito. Yan ang kukunin mo sa H1? Sa H1. Ito po ma'am. Siguro ang kukunin ko dito sir, kung ako titingin, pwede, eto, mas pipili ako dito sa dalawa. Yan. Kasi dito meron na din siyang na-break. Minor structure lang. Break. Ayan siya. Tama. US. Pero parang mas okay ito. Mas malinis yung move ng akyat. Ayun. Kasi may naman na parang may momentum na after ng order block, tama po ba? May may parang impulse move. May impulse move siya. Yan, yung isang refinement sa taas. Tama. So, yun. Eto, tama ka dito. Liquidity siya. Pwede nilang balikan yan.
Tapos, ano pa sir? Ano pa yung medyo Sige po. nalilito? Yung ano ko kasi yung ito, punta muna ako sa ano ma'am, 4H para mas malinis. Kasi yung parang analysis ko dito ma'am, kasi ito yung last ano niya, high, parang swing high. Yung tinitingnan ko kasi dito ma'am is kasi ako ma'am, intraday trade. Trader. Tingnan din. Oo. Yung ano po ba ma'am, yung kunwari ito yung last nakita ko tong break of structure na to sa 4H. Knowing na ito yung parang ano niya, potential, hindi naman potential, swing high. Pwede po bang ano ma'am, parang iti-trade ko tong sell retracement kumbaga. O okay. parang counter trend, parang counter trend trading. Sige sir. Eto, pwede naman. Pwede mag-counter trend. Pero dapat alam mo sa sarili mo na malaki yung chance na ma-stop out ka kasi nga. Tama. Parang, so parang maliit lang yung ano ma'am, rest. Saka dapat wag mong i-aim na medyo malaki yung tina-target mo. Baka nag-aim ka ng nag-swing ka. Tinarget mo etong daily low. Pwede nga mangyari, let's say, kunwari bumababa siya, tapos malapit na mag-tipping, hindi mo pa close, bumaliktad. Kaya pagka nagka-counter trend, siguro at least 50% ng swing, pwede na yon. Kung magtitipi ka. Or kung lang, intraday, sabi mo nga, intraday trader ka, mag-base ka sa structure. Structure kunwari, sa structure. Kunwari, ito siya. Meron ka nakitang order block dito for na bearish. Kunwari, ito yung bearish OB. So kapag nag-sell ka dito, sell, na trigger, kunwari, ito yung first TP mo, previous structure. So, ang trade mo dyan, retracement lang. Okay? Retracement lang yung tinitrade. Tama. So, yung bearish na nakikita natin na to, retracement lang siya ng daily time frame para mag-continue yung bullish niya. Tama. Okay. Kasi yun yung ko parang problema ko talaga sa yung parang gusto ko makuha yung retracement. At least yun yung ko Kaya palagi ako nasta-stop out. Basta sir, ganito, ang tip dyan, nakita ko din sa mga students doon sa mga backtest nila. Parang eto, ang gagawin nila dito, parang yung example ko kanina, kukunin pa nila yan kahit nag-touch na, kunwari may binalikan na siya or minitigate na siya, kunwari minitigate niya to order block yan. Okay? So, mitigated na yung bullish OB. Kasi kapag na-mitigate na to, sabi ko nga kanina, pwedeng ito na yung higher low para mag-create siya ng panibagong higher high. So, ang nangyari, na-stop out sila dito. Ano ba yan? Yung mga OP, laging binabasag. Bakit? Alam mo ba yung structure mo sa higher time frame? Ayun. Kung ganito, pwede mo din sabayan to ng buy. Kunwari, mitigated na to. I-assume natin na order block to. Pinalikan na. Tapos, sa lower time frame, kapag meron kang nakitang ganitong structure, ayan, meron kang change of character dito. Ang possible entry mo dito na sa bullish OB. Kung gusto mo nang sabayan or mag-trade ka na, pro-trend. Okay? So dito, pro trend na yan. Kasi align na yung bias mo ng daily. Na paakyat, align na rin yung H4. Meron ka ng change of character. Kunwari, ito yung H4 shock natin. So dito, entry mo dito, mas okay to kasi dalawang time frame mo, pareho na ng bias. Possible continuation of trend. Parang confirmation entry yung di ba ma? Yung parang magiging entry na dyan. Confirmation siya. So, ayun. Clear ba tayo dito, sir? Clear naman po. Okay. Tapos pala, add ko na din. Dito kasi, di ba, unmitigated OB pa yan dito sa structure natin. Tama? Kasi meron kang break dito. So, na-break to. Yung iba naman, magsisell pa rin sila dito. Pwede ka mag-sell dyan, pero huwag ka nang mag-aim ng malaking TP. Kunwari,
ito yung higher low mo. Tapos ito yung sinet mo na TP. Kasi pwedeng babalikan lang nila to tapos magre-retrace, iangat ulit nila. So parang scalping. Pwede kang mag-scalp dyan, pero Pwede risky. mag-scalp, tama. Risky pa rin siya. Siguro ano lang ma'am, no, parang i-listen na lang yung expectation mo, parang siguro kung scalp lang, siguro 1:2, 1:3. Oo, Tama po sir. ba? Oo, tama po. Hindi na parang i-expect mo na Huwag ka nang malaki. bababa pa. Baka Kasi, gusto mo 1:10. oo. Tapos Oo nga. retracement lang ang tinitrade mo. Dali ka doon. Retracement lang po. Oo. Pero kung kunwari, entry mo lang 1 minute, hindi malabo yung 1:10 yung POI mo. Kasi usually yung mga range ng OB sa 1 minute, lalo na sa Euro USD, minsan may 2 pip, 1 pip. So target ka lang ng 20 pips, 1:10 yun, di ba? Tama. Kaya recommended ko na pair talaga, Euro USD at saka or GBP USD. Pero kung gusto mo medyo conservative na movement, hindi masyadong mabilis yung galaw niya, piliin mo si Euro USD. Kasi si GBP USD, volatile masyado din yan, lalo na pagka-London. Ayun. Ano pang question mo, sir? Yung bang sa ano ma'am, question ko lang po sa parang yung sinabi mo na yung time of ano ma'am, yung time of trading or yung session na pwedeng like kumari sa London. London at saka sa New York session po. Kumbaga doon lang po tayo mag-focus sa ano ma'am, sa trading time natin ma'am. Kasi para sa akin sige, sir. like sa akin po, like sa akin kasi nawawala yung disiplina ko sa yung trading plan ko kasi yung minsan kasi kunwari po sa GBP yun nga USD. Kasi minsan nagtitrade din ako sa Asian session ng ano eh. Po, parang kailangan po ba iwas muna sa like for example yung GBP USD yung ititrade mo, iwas tayo sa Asian session o kasi mas walang masyadong movement pagka Asian. Kung EU tsaka GBP pairs, mas maganda kung London session kasi may volume dyan. Pero, yun nga, pagka tinitrade mo yun, lalo na pagka London session, make sure na may stop loss ka kasi kapag gumalaw yan, kunwari dito nag-sell ka, medyo malaki yung igagalaw niya pagka London session. Make sure na may stop loss ka pagka nasa wrong side ka na ng market. Kasi mas volatile na yung ano ma'am, no? Papasok na yung volume nun, mga 2 o'clock or 3, mga ganon. Biglang angat or biglang baba. Yeah. Gawa ka lang din, sir, ng trading plan mo. Ako kasi ginagawa ko pagka before mag-London session, nakapag-analyze na ako, nag-aantay na lang ako sa mga POI. Yung Asian sessions, yung mga sessions naman like Asian, London, New York, isi-send ko na lang yung recording after neto kasi sa pang fourth na video siya. Doon sa mga recording. Sige po. Ayun. Siguro yung kulang ko siguro ma'am yung na lang siguro yung trading plan na yung talagang solid trading plan na pwede ko talagang iba pa. Kasi wala sa total lang ma'am, wala pa talaga akong wala pa talaga akong solid na yung parang ito na yung rules ko, ito na yung walang talagang pwedeng mabago, pwedeng mayroong madagdag pero ito na yan parang stick na ko dito sa kaya palagi akong nasa stop out kasi hindi ko talagang pinapalo yung trading plan ko. Entry lang ng entry. Kaya yung wino-workout ko yung yung disiplina talaga. Kasi parang yun na lang yata yung kulang. Sa pagkakaano ko. Pagka wala ka talaga niyan, sir, mahirap maging consistent. Ulit-ulit ka lang din magsusunog. Yan, totoo yan. Kasi mag-start lagi yan sa sarili. Pagka hindi ka nagbago,
kung paulit-ulit mo pa rin ginagawa yung dati mong ginagawa, bakit ka nasusunugan? Paulit-ulit ka lang din masusunugan kahit saan ka pa magpa-mentor. Tama, ma'am. Tama. Yun. Kaya yun yung win-workout ko talaga. Yung disiplina, tsaka patience. Oo. Kunwari dito, sir, no? Siguro kung ako to dati, di ba, consolidate. Apo. Hahanapan ko to ng entry dito. Siguro may mga entry na ako dyan. Yun pa po, ma'am. Hahanapan ko kasi parang Nakakainip, di ba, sir? Nakakainip. Hihintayin ko pang babagsak dito sa POI. Parang Ang tagal tagal. pa. Oo. Hanap ako ng entry. Kaya yun, na-stop out. Yun yung problema ko talaga, ma'am. Kailangan natin dyan. Hahanap ako ng kahit walang sit-up. Hahanapan talaga para lang magka-trade. Oo. Yan, patience. Tama talaga, ma'am. Patience talaga. Kasi ito, consolidation, accumulation yan. So, pwedeng anytime, ang gagawin ni market dyan, kapag enough na yung buyers and sellers dito sa area na to, sa consolidation area na yan, pwede nilang i-push paakyat, biglang impulse, or i-push nila pababa. So, kapag marami ng retail traders na nakapasok dyan, yun na yung eto na yung mga kukuhanan namin ng mga stop loss. Tama. Tapos yung ma'am, for example, sa yung mga news, ma'am, yung high impact news. Okay. Nagtitrade ka ba nun, sir? ba? Sinasabayan mo ba yung ma'am, news? Hindi ako sumasabay kasi natatakot. Okay kasi yun. biglang kung hindi natin alam yung kasi yung ginagawa ko after news yun, hahanap ako ng parang entry sit up na after na ng news. Siguro yung news, for example 8:30 yung lumabas yung news. Siguro after mga 1 hour or mga ganyan. Mas okay yun. After 1 hour, mga 9:30. Kaysa sasabayan mo, kunwari, eto yung 9 o'clock na news. Tapos may entry ka dyan, nakakatakot yan. Kasi pwedeng bumulusok pataas or bumulusok pababa. Mas okay na yung pahupain mo muna. So parang mas okay yung yung after ng news or before? Like for example, kasi meron ding mga sit-up na pwedeng, di ba po ma'am? Before ng news. Meron din, di ba? Meron. Before news meron. Kaso kasi ang iniiwasan din natin, yung slippage. Tama. Kasi Kailan ba yun? Meron may nag-chat sa akin. Tinanong niya, actually hindi ko siya student. Tinanong niya bakit, ewan ko anong news yun. Parang yung gold. Nagtitrade ka ba ng gold, sir? Po ma'am. Nagtitrade ako ng gold. Anak ko. Okay. Parang bumaba ata siya. Ang price niya, I'm not sure kung 18 or 17.35 ata siya. Tapos yung 1-minute candle, yung news, ang entry niya parang 17.25. Tapos nag-profit, di ba? Nag-profit to. Ngayon, tinrail niya dito 17.28. So dapat profit pa siya. Kaso pagpatak ng news saktong 9 o'clock ata yan or 8:30. Bumagsak. 8:30. Nag-slippage siya. Imbes na magpa-profit siya, natalo pa siya. Nag-close yung trade niya ng 17.16. Dahil yun sa slippage. Kasi may slippage kasi nangyayari. Kaya kahit naka-stop ka ma'am, di ba? Pwedeng mag-loss yung yung result mo. Kasi sa slippage din. Oo. Ayun, talo pa siya ng laki na 100 pips, nakakatakot. Pero kung nasa correct side ka ng market, bawi ka dyan, 1 minute, 100 pips. Oo nga, tama. Tapos, ano pang question mo, sir? Actually, yun lang ma'am eh. Yun na talaga yung concern ko sa Actually, ma'am, yung paggawa ng mga trading range, meron akong mga ginagawa dito. Okay, sige sir. Pinapractice ko talaga, ma'am. Kasi yung market structure talaga, pagka alam mo siya, i-identify kada time frame. Parang, edge mo yun. Edge mo yun din.
mas para sa akin man, parang luminaw yung ano ko, paningin ko sa, yung, yung parang mas clear yung ano ko, approach sa market. Kasi ano ma'am from daily, ginagawa ko yung trading range, gaya ng tinuro nyo from daily, baba ka sa 4H, so may trading range ka naman, from 4H, 1H na naman. So parang naging mas clear yung ano ko, yung approach ko sa ano, hindi ako yung parang, kasi minsan nawawala ako sa ano ko. Pagtingin ko sa pagbaba ko sa 15 minutes, yun na, hindi ko na alam yung gagawin ko. Ano yan? Kaya Same. ngayon parang Pareho tayo, ganun din ako dati. Oo naman. Kaya ngayon medyo ano na clear na talaga. Alam ko na yung gagawin ko kahit pagbaba ko ng 5 minutes, meron akong range Alam ko na yung gagawin ko. Kaya ano na yung approach ko sa market, mas clear na. Alam Sige, mo na kung pili po bang ma'am? Sige. Alam mo na kung kunwari, eto na yung 15-minute high, 15-minute low mo. Tapos kunwari meron ka nakita dito, sir. Nag-sell ka dito, kunwari OB yan. Nag-short ka dyan. Dito, wag mo na tong ititrade. Okay, kasi eto yung 4H high mo. Pwede mo yung i-consider na internal 4H. Tapos eto yung 4H low. So etong area na to, nasa discount, yung ano mo, nasa discount area pa siya. So mas better, mas maganda kung hahanap ka ng buy dito sa demand area mo. Para mas nasa discount ba, kumbaga. Okay. Yun po bang ma'am, yung sa discount sa premium? Kasi minsan nalilito ako ma'am. Yung bang kunwari, like for example, itong range na to ma'am, for high tsaka low. Okay. Yung equilibrium niya, kunwari, hanap ako ng selling opportunity. Okay. Tapos ito yung trading, kunwari ito yung equilibrium. Yung ba yung taas ma'am, ito yung kasi selling opportunity ako, ito yung premium, di ba? Ito po yung premium, tapos discount. Tama. Tsaka ito yung sa baba, ito yung discount. Tama. Tapos ito yung equilibrium natin, yung 50%. Tama. Yan. Kasi yung hanap ko is selling opportunity, so ito yung premium. Tama. So pwedeng ma'am, pwedeng tingnan, sige sir, i-check natin. Punta man ako sa daily. Pareho lang to sir, ata ng movement ka-JPY tsaka AUG. Kasi parehas pareho sila ng parehas lang pala to. Pareho sila kasi yen pala to, Japan yen. So parehas lang pala to. Hanap ka iba. Ayan, G yun na lang. Grabe to. Ito yung dati pa to ma'am. Sige po nga ito ma'am. So daily? Sa daily po, ito yung first ko na assignment, to yung sinend ko sa iyo Okay, first. wala pa to nun, di ba? Wala pa to. Oo, wala pa to, wala pa yan. So ito, daily high, tapos daily low mo, okay naman. Ito siya. Sige sir. Tapos ito, liquidity graph. Tama. Kung ako sa daily time frame, i-consider ko din to na liquidity graph siya. Pero, I'm sure dyan sa 4H, pwedeng body break yan. Punta ka ng, sir, H4. 4H. Okay, so H4. Ayun. So H4, ito siya. Isang momentum, body break siya. So dito para sa akin, valid ang break. Okay, sa H4. Pero, yung trading, check natin yung 4H trading range mo. So tama to. Tapos ito din yung 4H ito yung tama yan. Okay, so meron kang minor break. Ito yung major break. Okay, major. Tama. Tapos minor. Sorry, next. H1. So H1.
H1 high. Tapos kinuha mo na low. Ito. Okay. Ang kukunin ko na high dito, sir. Sige, lakihan mo siya konti. Lakihan mo yung candlestick. Habaan mo. Candlestick. Oo, habaan. Yan. So dito sa H1, parang ganito ko kasi siya nakita. Ito yung mga internal. Okay. Internal to. Pero, ito na yung kukunin ko na H1 high. Tapos, ito yung low. Okay. Okay. Ganito ka maghanap ng high or low or ng structure. Ewan ko paano to, anong tawag dito. Pero, ewan ko kung magigets mo siya. Parang ganito, yung formation ng candle. 1, 2, 3. Ito siya. Parang pag ganito siya. High, higher high, lower high. Ito. High, higher high, lower high. So ito, mako-consider ko to na pwedeng high siya. Or na Okay. high or structure siya. Tapos dito, ito siya. Meron kang high, higher high, lower high. So parang ganun. Parang, ewan ko paano ba to. Parang, yan, ganyan siya. Nakuha mo ba siya, sir? Tapos dito, parang eto. Ang kukunin ko na structure dito, eto. High, higher high, lower high. So eto siya. Tapos, yan, parang ganun. Yes. Ayun. Dito naman, kung overall structure niya kasi, parang binalikan na niya to. Ako hindi. Nabitin to. Ito ata yung inaantay ko din for sell. Hindi na trigger. Tapos, Hindi umabot. oo, kaso dito, mayroong reaction dito sa wick trick. Pero hindi ko na to na-trade. Wick trick siya. Tapos nag-drop. Pero wala na akong entry siya. Tapos, 15 minutes. Eto sir, 15 minutes. Sige, check natin yung mga 15-minute OBs. 15 minutes. Okay. So, Actually, na-trade ko ito ma'am sa demo. Talaga? Nice, nice. Oo, na-trade ko sa demo to. Ilan yung SL mo dito, Sinet? Ilan ang RR? 24. Tapos take profit mo, 86. Tapos yung PP ko is dito sa ano niya. I think sa OB din, each sa demand OB yata to. Ano ba? Ayan. Galing. Ito, momentum. Momentum candle. Siya pababa. Tapos kasi kinuha ko yung tama. Tapos continuation. Nice one. So, 15-minute OB. Siguro, sir, sa 15-minute, parang hindi to, ang laki kasi na itong range na to. Ito yung 15-minute na kukunin ko sakali. Malaki siya. Siguro hahanapan order block, ma'am? Oo, kung 15-minute ha. Hindi siya ganun ka-valid. Hindi siya valid sa akin. Kasi malaki po, ma'am. Malaki, wala siyang imbalance na na-create. At saka, hindi niya na-break ito. Kasi merong bearish candle, iba-iba yung kulay niya. So, ang gagawin ko dyan, pagka ganito na hindi valid sa akin, ang OB na nakita ko sa time frame, i-refine ko siya. So, dito siguro, sir, punta ka sa 5 minute. Baka ito yung valid. Diba? Mm-hmm. 5 minute. Parang, para sa akin, mitigated na siya dito pa lang, sir. Tama kasi bumalik na yung price doon. Ang binalikan niya dyan is etong wick trick natin. Sa 5 minute. Wick trick siya. Yung wick trick na yan. Oo. Wick trick. Pero yung 5 minute OP mo, mitigated na siya dito pa lang. Kasi bumalik na yung price. Yung wick trick,
Di ba ganito siya? Opo, Pagka may weak nasa trick. supply, pagka Opo. mas mahaba yung second candle, 1, 2, pagka mahaba yung wick ng second candle dito sa una, wick trick yan. So parang eto na yung magiging POI mo for entry. Para lang din siyang refinement. Oo nga, para mas maliit yung ano mo. Parang refinement lang din siya. Tama to. Ayun. Tapos dito, break. Ito, change of character. Chop. Tapos BOS. Dito siguro wala akong pansinin mo tong 5-minute. Ito, simula dito, walang imbalance na na-create dyan. Tama. Siguro ang gagawin ko dyan, lilipat ako ng ibang time frame para mas ginagawa ko kasi ganun. Pagka hindi clear sa isang time frame, hinahanapan ko siya. Bali pataas yung na-time frame ko or pababa? Pagka nag-start ko sa lower, kunwari, yan, 5. Pwede ka sa 15 minutes. 15 minutes, hanapin mo so siya. hanapan natin sa 15 minutes. Okay. Nasaan yun? Pag hindi clear po, hindi clear yung hindi clear pagka hindi clear yung movement niya, lipat ka ng time frame, hanapan mo siya ng mas okay. Ganon. So dito, ito pala yun. Dito siguro, sir, ayun, nasan ba yun? Ito ma'am, ito. Okay. Ito yung kanino yung supply. Dito siguro, bali ang kukunin ko dyan for buy, pwedeng, ito, yan. Kaso, ano nangyari? Na stop out tayo dyan, na-violate kasi parang binalikan dito, nasa ba yun? Alam, dito na area ata yun, yung meron na siyang binalikan na bandang supply, yung hindi na trigger. So parang eto na din yung continuation of trend. Okay. Dito sir, ang nangyari pala, wait. Eto pala yung daily low mo. Para siyang naging break and retest. Na-break yung niya, yung swing low, yung daily low natin, di ba? Oo. Parang ang nangyari dyan, naging break and retest siya. Tama. Binalikan na yung previous, previous low. Oo. Tama. Ayun. Ano pa sir? Sige, check natin. Dito. Actually, yun lang yung ko ma'am. Ito lang ang chart mo. Ito yung Siguro may binalikan siya. Ito ba yung current price? Sige nga sir, punta ka dun sa... Dito naman sa daily mo na trading range. Ito siya. Opo. Yan, high and low. Ito, internal. Pwede mo din i-count. Tapos, ito yung POI mo, OD. Ako kukunin ko dyan. Daily, ito. Pero, syempre, hahanapan ko yan ng refinement. So, gagawin ko. Sa lower time frame. Pwede din to na, ang tawag dito, week trade. Kasi medyo malaki ang range na yun. So, hanap ka lang ng refinement for entry. Ito, pwede din to. Ako, naka-eye din ako dito sa POI na yan. Itong for HOB mo dito. Kasi, meron kang break of structure. Possible ang mangyari dito. Para pwede siyang maging break and retest ulit. Tama. Anong question lang po? Ano yan, sir? Yung bang pagkuha ng daily high dito, ma'am? Bakit hindi po dito, ma'am? Dito sa parang pinaka... Swing? Swing high niya. Ano ba yung... Kasi yung ginawa ko, internal na itong ma'am eh. Ito, tama. Tama, sir. Ito high. pala yung internal. Ito yung pinaka-swing mo. Okay po. Ito yung pinaka-swing mo. Opo. Grabe yung bagsak mo. Oo nga po eh. Ewan po ba kung may news ba ngayon? Parang wala yan. Kaninang umaga, yun yung actually inantay ko yung news na yun nung Friday. Bali Saturday na siya sa atin. May red folder kasi parang si Powell nagsalita siya doon. Kaninang umaga nag-effect yung yung kasi maganda yung parang maganda yung ng US economy niya ngayon.
So strong ang Okay US dollar, kaya kaninang umaga, grabe yung binagsak din ng GBP USD, parang 500 or 400 pips ata isang oras. Sige, punta ko sa GBP USD, sir. Tapos H1. Ito ma'am, ito yan. Punta Ito ka yung H1. Ito, alam ko itong pababang bagsak yan. niya. Oo, ito. Yan. Ito. Grabe yung binagsak din niya. Ilan din to, ma'am? Oo. Yan, 500, almost 500 nga. Grabe. Yan yung sabi ko, baka Anong oras ba pagka-open to? ng Anong oras market, mo to, ma'am? 6 o'clock, ay 9 o'clock ata or 8 o'clock to? 9 o'clock ng morning. 8 or 9 7 o'clock parang ng morning. ganun. Oo. Dito nag-start eh. Yan, itong candle na to. Tapos, dinrop nila. Grabe. Kung wala kang, kung nakabuy ka dyan, wala kang stop loss, ubos ang account mo. Oo nga. Tapos, ang laki pa ng lot size. Tunog. Oo. Tama po, tama. Dito naman, ayan, yan yung mga POI. Pwede din to. Ito. So, ngayon, judgment mo na. For ano man, for selling opportunity. Oo, for selling. Yung mga POI natin. Ngayon, gawin mo, syempre sa H1 to. H1 time frame lang yan. Mas okay pa rin maghanap sa H4. Pwede kang pumunta ng H4. Flat mo. Layo pa. Baka ang gagawin dun sa mga OB natin sa H1, konting pullback, akyat, konting pullback, akyat. Kasi ito yun, meron tayong H4 POI dito. Tama po. Ayun. Ano pang question mo, sir? Yun lang yata. No? Yan lang. Yun lang yung minsan nalilito ako sa pag flat ng lalo na pag lower time frame na structure, may parang trading range niya. Oo. At least ngayon, mas madali mo nang more makita. practice pa kailangan. Oo. Pero mas na kayo, mas clear na kasi meron akong trading range na sa daily, sa 4H. Parang may guide na at least pagbaba ko ng 15, medyo hindi na magulutin. Tsaka alam kasi mo kung nasa supply or demand ka ng H1, H4, valid ba yung entry ko dito, di ba? Kaya yun, lagi kong sinasabi, importante talaga na i-plot lagi yung trading range. Kasi yan ang magiging guide mo kapag nagpalipat-lipat ka ng time frame. Kasi ito lang, ngayon ko lang po talaga gumawa ng yung mga trading range na ganito. Ngayon lang. Oo, ngayon. Ngayon ko lang talaga ito nagawa yung from daily 4A's hanggang pababa. Kaya ako na tawag dito. Para mas pinadali yung approach ko ng approach sa market. Basta market structure talaga. Yan. Siyempre, risk management pa rin. Kasi dyan pa rin eh. Kung wala ka risk management, all-in ka lang ng all-in, nalala ka ng lot size mo. Wala din. Kahit may strategy ka pa na nag-work. Tama. So, bali yung po natin, ma'am, yung sa risk management po natin, ma'am. For example, sa inyo po, sa personal na nyo, less than 1% lang po talaga yung ginagamit nyo? Ako, sir, ginagamit ko pagka, kunwari, personal account ko. Maximum ko na 2% per day. Per day. So, maximum ko siya. Maximum pero pagka per trade, parang 1% or 0.50%. Depende sa mga setups ko din. So, bali yung maximum mo na 2% per day, yun yung parang maximum lot size mo, ma'am? Hindi, sir. Maximum loss ko na yun. Kung matalo man ako ng 2% sa isang araw, lahat ng trades ko talo. Tama na. Next day ulit. Okay po. So, parang maximum loss. Maximum loss na yan. Sa day. Kasi, sir, pagka pinahabot mo ng, kunwari, 10% loss ka kada araw. 10 araw lang na tuloy-tuloy yan, ubos yung account mo. Paano kung kahit nga siguro, kahit 5 days lang na consecutive days kang talo ng 10%, tama talaga ang psychology mo dyan. Kasi, kung meron kang 5,000 account,
matitira na lang dyan 2,500. So, emotion, siya napapasok, revenge trade, hindi mo na ipa-follow yung rules mo. Kaya, importante talaga na matatag yung psychology mo dito sa Forex. So like for example, ma'am, kunwari na-hit mo na yung maximum 2% mo sa araw na yan. Ano pa yung ginagawa niyo, ma'am? Parang na-close, Wala close na, chart sir. na, wala na. Oo. Hindi Wala na nang ako gagawin titingin. mo. Oo. Kasi, Hindi na matama po eh. ang mali ko dati, kaya ako napapa-revenge trade. Pagka natalo na ako, tinitignan ko pa rin yung chart. Tapos natitempt ako, napo-FOMO ako, mag-entry, pumasok. Wala, Tama. talo, may emotion na. Kaya, grabe, ganun din ako. no, sir, baguhin mo na yun. Huwag ka nang gumaya din sa Kaya yung talaga yung workout ko. Ano po tayong bang, di ba? Sa Discord, meron tayong parang tawag ito. Oh, yung sir. parang risk management na chat room. Parang... May mga sinesend kami din doon na psychology na pwede mong sa pakinggan. psychology, nga, tama. Sa psychology pala yun. Pwede mong pakinggan before ka siguro mag-trade, ganyan. Para at least, mawala din yung emotion mo. Parang, ako kasi dati nakikinig ako sa mga ganyan before ako mag-trade. Actually, hanggang ngayon din naman, nakikinig pa rin ako. Parang tatatak sa isip mo na ginagawa mo to. Parang na siya, profession na siya. Per negosyo mo na to. Kahit matalo ka ng 2% or 1% kada araw, okay lang. Kasi normal yan sa negosyo. Sa negosyo nga, minsan, di ba, nalulugi. Parang yun ang sunog account natin. Nagko-close sila. Ganun din. Mas okay pa rin. Mas okay pa rin ang Forex. Psychology. May mga sinesend kami doon, sir, na sa YouTube, yung sa Sige mga po, podcast. ko na lang po. I-check nyo din, panoorin nyo po. Check ko na lang po. So, ayun, sir, wala ka ng tanong? Wala na po. Sige, okay. Ganito. Isi-send ko yung next na video kasi na-discuss ko doon yung, na-discuss ko doon? Yung risk entry, confirmation, premium and discount at Fibonacci, tapos yung Asian hat, mga sessions. Andun sila. Sige po. Okay. Sige po. Sige, sir. Tapos ito din po recording, isend ko na lang din. Pagka na-convert na. Sure ka, sir, wala ka ng tanong? Wala ka ng gustong ipa-check? Yun lang nagawa ko ngayon. Yun lang, okay. Siguro more practice. Okay, so far naman po, okay naman yung pag-plot mo ng trading range. Yun lang din ang feedback. Okay. Tapos yung refinement, tapos parang yung sinabi ko kanina, pagka bullish na siya, tapos meron kang nakitang unmitigated OB pa, kunwari ito yung OB, huwag mo na yung ititik kasi possible to na higher high na siya. Okay? Tama po to. Okay. Sige, sir. Salamat po. Sige po, thank you po. Sige po, thank you. Bye-bye. Sige po.